Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Nasa Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga for today's video, Idol Robin Padilla, tutol o ayaw sa pagpa-imbestiga kay Pastor Kibuloy. Yan guys, ang mainit na balita dahil kung maalala nyo, nag-file ng resolusyon itong si Senator Ontiveros para imbestigahan itong si Pastor Kibuloy. Dahil may mga lumapit sa kanya, mga biktima na dati daw nilang member ng kanyang religion na kanyang sinasabi, iimbestigahan. So, dahil doon, siyempre, hindi natin maintindihan kay Idol Robin Padilla kung bakit tumututol siya. Di ba? So, ito guys, ito yung number 1 na senador ng bayan, si Robin Padilla. At ngayon, humihingi ng tulong ang mga member, mga biktima na di umano ni Pastor Kibuloy. Bakit ayaw niya, di ba? Porket ba ito BFF ni Duterte? Alam naman natin, di ba, mga Duterte boys yung mga to. Ayaw niya pa imbestiga, di ba? Alam naman natin, si Duterte dito nagdadadakdak, umaatake sa Kongreso, di ba? Lalong-lalong na kay Martin Romualdez. At kung sino pa mang ayaw niyang mga tao. So, ang sabi ni Idol Robin, bakit tayo papasako? Sabi niya, sa mga banyaga, lalo na sa mga puti, sa mga Amerikano. Di ba? Yan ang mga banat niya. Ayaw niya, guys. Ano to? ICC? May ganun siya, di ba? So, sinasabi niya kasi, kung doon daw sa Amerika yung kaso, dapat hindi daw dito, sabi niya. Pero ang tanong, saan ba nanggaling yung mga taong pumunta dun sa US na ipinadala na sabi nung isang nagsalita, witness, itong si yung babae guys, di ba, kung maalala nyo, na nagsiwalat nga nito, na pinalabas ni Senator Ontiveros, na pinakita rin natin dito sa vlog. Galing sila dito sa Pilipinas, 15 years old pa lang siya, pinadala na sa Amerika. Pagdating sa Amerika, anong gagawin nila? Mamamanlimos sila. Hihingi sila ng donation. Lahat, di ba? At pagka nalikom na yung donation, dinadala dito sa Pilipinas. Di ba? Minsan, di ba, naalala niyo si Kibuloy, nahulihan yan sa kanyang private jet, di ba? Na may malaking pera. Iwan natin guys kung anong nangyari doon. So, doon sa Amerika, guys, wala siyang kawala doon. Kasi nga, di ba, wanted siya doon. So ngayon guys, bago natin tuloy ito, panoorin muna natin yung sinabi ni Idol sa frontline ng News 5. Pasok, Idol! Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Ganun. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siyasatin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba'y nagsasabi ng totoo. Kasi dito,
Ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, syempre. Oo. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yun. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon, nauna nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yon. We will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Quiboloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. So, walang problema doon. Nagbabalita mula sa front. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni Idol Robin? Bakit tayo papaalipin sa mga banyaga? Sabi niya, di ba? So, nakikita natin dito na parang hindi niya maintindihan itong si Idol Robin. Paano naman nasabi niya sinasakop tayo ng mga banyaga? Saan ba ang headquarters ng religion, di ba, ni Quiboloy? Hindi ba dito sa Pilipinas, di ba? At may nga silang bagong Jerusalem daw sila doon, di ba? Doon sa kanilang sambahan o kanilang teritoryo itong si Quiboloy. So kung maalala nyo, di ba, inimbestigahan din ni Senator Ontiveros itong si Senior Aguila. Dahil doon, na-expose lahat. Nalaman, may lumabas pang mga sa investigasyon na mga ibang krimen pa na naging dahilan kung bakit nakulong itong si Senior Aguila. Di ba? So, yun ang kailangan na malaman ng taong bayan. Baka mayroon pang mga ibang lalabas na ginagawa si Pastor Quiboloy na hindi natin alam. So, doon lang natin malalaman yan, di ba? Kung totoo nga ba at hindi. At nakakatawa itong si Idol Robin. Guys, ang gusto niya pa-imbestiga, yung mga witness saka yung mga testigo, di ba? Sabi niya, baka daw nagsisinungaling yan, kasi kinukwento niya, di ba, sa hearing ng Senado, magsasalita ngayon, bukas, ibay naman yung statement. Kaya nga magkakaroon ng hearing, di ba? Sila yung mga senador dyan, sila yung dapat magpuprove na kung tama ba talaga to o hindi, nagsisinungaling ba o hindi. Kasi siya makakaalaman, di ba? Bakit takot na takot siyang imbestigahan? Kasi kung ganito guys, itong pagkakataon ni Quiboloy na depensahan ang kanyang sarili. Lalo na pag nandyan na yung mga testigo dyan, nagsasalita na sila. Kasi di ba, kahit ilang testigo ba yan, kahit 10,000 testigo pa yan, kung hindi naman totoo yan, nag-iimbento lang, makalalaman mo yan sa pag-imbestiga, di ba? So, wala kang dapat ikatakot, pero kung ayaw niyang umarap, may something pagka ganun, di ba? So, kailangan niyang harapin na namang mangyari. Kasi, itong si Idol Robin, di ba naaawa to sa mga biktima, di ba? So, kailangan nating malaman ng taong bayan kung totoo nga ba yan o hindi. Hindi natin sinasabing guilty na itong si Quiboloy, pero yun na nga yung pagkakataon sa public. Di ba? Malaman natin sa hearing, panoorin natin yan para magkakaalaman talaga kung ano nga ba yung totoo. Yung nagsasabi ng totoo itong mga witness o sinisiraan ng itong si Quiboloy. Okay, Quiboloy naman, di ba? Iiwasan niya ba ito o haharapin niya? Di ba? Kagaya sabi ni Robin, aatin daw siya pero talagang iimbestigan daw niya.
sisiya sa ating na mabuti yung mga witness. Bakit mga witness? Di ba? Sino bang biktima dito? Dapat yung mga biktima. Di ba? At saka bukod doon, yung mga recruitment, dito nangyayari yan. Dito sa ating bansa. Hindi naman yan sa Amerika. Yung sa Amerika yon, nag-training din dito yan sila, di ba? Kung paano ang gagawin nila. At pinaprocess. Dito rin sa Pilipinas, pinaprocess yung papeles papuntang US. Ayusin yung mga visa, yung mga passport. Di ba kaya nagkakaso yan ng human trafficking? Kasi nga, parang nangyayari, pinapalusyon. At ngayon, alam naman natin, wanted sa Amerika. Kaya hindi mapigilan si Senator Ontiveros. Sa January 24, guys, abangan natin ang unang araw ng hearing. Malaman natin kung atin niya si Pastor Kibuloy. At doon din natin malaman si Idol Robin kung saan talaga siya pumapanig. Kasi malalaman mo pag nagtanong, di ba? Pero ngayon pala sinasabi niya, tatanungin niya ng maayos, mabuti yung bubusisihin niya mabuti yung mga testigo daw, guys. Hindi yung akusado. Di ba? So, dito natin malalaman. Kaya, saludo tayo kay Senator Risa Ontiveros kasi nga, kay Senyor Aguila, napatunayan yan, di ba? Para kulto ang lumalabas. Kung maalala nyo rin dati, di ba? Itong si Ecleo Jr. Naging kulto rin sa may Dinagat Island. Gumawa rin siya ng parang ganyan kay Kibuloy, di ba? Mga kaharian niya doon. Tapos nung nabuko na siya, may nagreklamo. Ayun, nanguhulihin siya ng pulis. Anong ginawa ng kanyang mga tauhan? Nakipagbakbakan kasi armado rin, guys, yung mga tauhan niya doon. Talagang pinoprotektahan nila itong si Cleo Jr. Kaya marami rin namatay sa kanyang mga tauhan, guys. Imagine mo, nagbuhos pa siya ng buhay para kay Cleo na kanilang tinuturing na parang Diyos. Dito pa kay Kibuloy, di ba? Anong tawag sa kanya? Son of God, di ba? Son of God, anak ng Diyos, di ba? So, patunayan niya na talagang malinis siya at hindi totoo ang mga paratang ng mga testimony. Pero tayo, guys, gaya na sabi natin, panig tayo sa katotohanan. Ano man mangyari dyan, dapat talagang iimbestigahan. Kasi para malaman natin kung ano yung totoo, mabigyan ng katarungan ang mga biktima na di umano, inabuso, di ba? Minaltrato, o kung ano pa mga pinaggagawa nitong si Kibuloy. Kaya abangan po natin yan, guys. At tututok tayo dito, i-update ko kayo pag may nakakita na naman tayong bagong balita. Alright? So, ganito na lamang po. Abangan yung susunod ng vlog. Thank you very much.